today's video, pag-usapan natin, marami kasing nagtatanong, no? Pag-usapan natin, bakit nga ba low carb rider yung pangalan ng page ko? Ganito kasi yan, guys. Kaya low carb kasi pinapractice ko yung low carb way of eating. In short, ang meaning ng low carb is low carbohydrates. Sa madaling salita, yung diet ko po is hindi po ako kumakain ng rice, kumakain ng bread, pasta, anything na pagkain matataas sa carbohydrates, including din yung mga matatamis na drinks. Hindi po tayo kumakain yan, no? Bakit hindi ako kumakain ng ganun? Way back 2023, last year lang yon, is na ano ako, sa company namin may ano kami, APE means annual physical exam, na find out sa laboratory ko na medyo mataas yung blood sugar ko, no? In short po, type 2 diabetic ako. So nangamba talaga ako kasi sa edad ko na 35, ang aga pa para maging diabetic na ako, no? And ayaw ko naman mag kung hindi ako titigil sa lifestyle ko na pagkain ng matatamis, matataas na pagkain na carbohydrates, sa murang edad ko po is magme-maintenance na po ako ng gamot para sa diabetes, which is very bad, no? Kasi later on, syempre alam naman natin pag may ini-intake tayong gamot sa katawan natin na nadadamage pa konti-konti yung kidney natin, and iniiwasan natin yon, no? So ano bang ginawa ko? So umiisip ako ng paraan kung paano ko mapapababa yung blood sugar ko. And buti na lang sa Facebook, maraming mga legit na doctor dyan na nagpa-practice ng low carb na diet, low carb lifestyle. Yun, pinalo ko yun. So yun, trinay ko na for the first week, trinay ko na i-avoid yung pagkain ng rice, papak-papak lang ng ulam, ganon. Ganon yung ginagawa ko. Iniwasan ko talaga yung soft drinks. And guys, ingat kayo sa pagkain, guys. Maraming pagkain na hindi matamis pero nakakapagpataas ng blood sugar, including dyan yung number 1 is rice. Hindi yan matamis, guys, pero since 3 times a day tayong kumakain mga Pilipino, breakfast, lunch, dinner, and we can't live without rice. So ayun, isa yun sa factor bakit tumataas yung blood sugar natin, no? Marami pang pagkain na matataas ang carbohydrates. Later on, pag kinain mo siya at na-breakdown sa katawan mo, nagiging glucose siya at nagkukos ng pagtaas ng blood sugar natin, no? Marami dyan, hindi matamis pero nakakapagpataas ng blood sugar. Ano yun? Pasta, bread, and hindi lang sa pagkain, mga sugary drinks, soft drinks. Guys, nagulat nga ako. Yung isang pakete ng 3-in-1 coffee, nakapakataas pala nun sa sa sugar, no? Mataas pala yun sa sugar. Coffee addict nga ako. So from time to time nagko-coffee ako, lalo na sa nature ng trabaho ko, nagpapanggabi ako. Kailangan ko talaga ng coffee para manatili akong gising sa trabaho. Ayun, may mga alternative naman ng pampatamis. Andyan yung stevia,
Usually hindi na ako gumagamit ng creamer guys sa coffee ko. Nag-ano na lang ako, black coffee, then pinapatakan ko ng stevia drops yung ano ko. Yung ano ko, which is 0 calorie naman siya. And tinetest ko yung blood sugar ko, hindi nga nagkukos ng blood sugar spike. Okay din, until, alam nyo ba guys, yung first 1 week ko nga pala guys na hindi kumakain ng rice, grabe, nanibago yung katawan ko, nanghina talaga ako. Bumagsak yung timbang ko guys. From 58, naging 55 ako for 1 week. Eh, ang mga usual na kinakain ko noon is low carbohydrates na gulay. Andyan yung repolyo, cauliflower, and kumakain ako ng boiled eggs. Yun yung kinakain ko. And yun na, walang rice. Then after 2 months, nagpa blood chem ulit ako, and chinek ko yung blood sugar ko is normal na ulit. See, didisiplinahin mo lang yung sarili mo na wag kumain ng mga matatamis at mga pagkain matataas sa carbohydrates. Gagaling ka sa type 2 diabetes. Then nag-start na ako mag carnivore diet. Carnivore diet is yon, all meat diet, ganon. Okay din. Okay din yung all meat diet. Hindi naman hindi naman ako nahirapan. Ang tagal kong magutom, and doon na pumasok yung fasting, no? Since matagal na ako magutom, sinubukan ko na mag-fasting 16-8. 16-8. 8 hours feeding window, then 16 hours fasting, water lang. Hindi na ako kumakain. So kung dati kumakain ako ng 3 times a day, then naging twice a day na lang, or tinatawag nilang TMAD, 2 meals a day. Okay din, kasi pag naka all meat diet ka, ang tagal mo magutom, and yun nga, may energy ka, may protein ka, may fats, and okay naman. So bali, ang start pala ng meal ko is skip ako ng breakfast. Ang first meal of the day ko is lunch, then ang second meal of the day ko is 5:30. Dapat 5:30 PM ng hapon, bago mag 6 tapos ka na kumain, para paggising mo kinabukasan 6 AM, 12 hours yun, 6, 7, 8, 9, 10, then 10 AM pwede ka na ulit kumain, which is 16 hours na fasted ka na nun. Ang laking bagay guys. Doon talaga bumaba yung blood sugar ko, sobra. Promise, wala akong iniinom na gamot. Yun lang yung ginagawa ko, na low carb fasting lang ako, and yun, bumalik na uli yung blood sugar ko sa normal level. Laking tuwa ako kasi hindi naman ako naggamot, pero kita mo naman, di ba? Yung blood sugar ko bumalik sa dati. Normal na, nakakatakot guys. Alam nyo ba, pag mataas ang blood sugar nyo, maraming kaakibat na sakit ang blood sugar na mataas. Masisira yung kidney mo, high blood, pwede kang ma-heart attack or ma-stroke. Yun, inaral ko talaga yung low carb lifestyle, no? Nakatulong naman, and effective naman sa akin. Almost 1 year na kung pinapractice yung low carb way of eating, and masasabi ko effective siya sa akin. Yun, ganun lang kasimple. Okay na guys, siguro naman nasagot ko yung tanong nyo, bakit low carb? Low carb yung pangalan ng page ko. Bukod sa low carb way of eating, rider pa tayo, di ba? Ayos ba? Yun lang.